Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang You Were Never Really Here, na ipinalabas taong 2017. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang pelikula kay Joe sa isang motel, kung saan siya nagtatrabaho bilang hired gun, na dalubhasa sa pagliligtas sa mga babaeng kinidnap. Matapos makumpleto ang isang trabaho, maayos niyang nilinis ang anumang ebidensya ng kanyang presensya bago umalis. Habang naglalakad sa eskinita, tinambangan siya ng isang lalaki, ngunit mabilis niya itong natalo. Sumakay si Joe ng taxi papunta sa airport, at gumamit ng pampublikong telepono para sabihin sa kanyang handler na tapos na ang misyon. Pag-uwi sa New York City, napansin ni Joe ang isang batang lalaki na nagngangalang Moises na naninigarilyo, kasama ang isang kaibigan sa tapat ng kanyang apartment. Nakatira si Joe kasama ang kanyang ina na nag-iisang tao sa kanyang buhay. Isang dating ahente ng FBI at veterano ng Gulf War, dumaranas siya ng PTSD na pinagmumultuhan ng mga flashback. Sa isang alaala, binigyan niya ng candy bar ang isang bata, para lang masaksihan ang pagbaril sa kanya ng isa pang batang lalaki. Sa isa namang pangyayari, natuklasan niya ang isang storage unit, na puno ng mga katawan ng mga batang babae na kinidnap. Pinahihirapan din si Joe ng mga alaala mula pagkabata, ng kanyang mapang abuso na ama. Ang mga pag-iisip ng pagpapakamatay ay bumabalot sa kanya, at madalas siyang naglalaro ng kutsilyo. Sinasakal din niya ang sarili gamit ang isang plastic bag sa kanyang ulo, o nakatayo sa gilid ng riles ng tren na nag-iisip na wakasan ang kanyang buhay. Bumisita si Joe kay Angel, kung saan muli niyang nakita si Moises. Pumunta siya para kunin ang kanyang bayad mula kay Angel, ang middleman sa pagitan nila ng kanyang handler. Binalaan ni Joe si Angel na nakita siya ng kanyang anak na si Moises, pag-uwi noong nakaraang gabi. Ito ay nagmungkahi na ang bata ay may kaunting kaalaman sa mga aktibidad ni Joe, at kung saan siya nakatira. Hindi komportable dito, nagpa siya si Joe na putulin ang relasyon kay Angel, binigay sa kanya ang kanyang bahagi ng pera at umalis. Sa bahay, nasisiyahan si Joe sa masayang sandali na kumakanta kasama ang kanyang ina, habang naglilinis sila ng mga kubyertos. Nang maglaon, nakipagkita siya sa kanyang handler na si John McCleary, at ipinaalam sa kanya na ayaw na niyang makatrabaho si Angel, at maghanap na ng bagong middleman. Sa halip, binigyan ni John si Joe ng isang bagong trabaho, na i-rescue ang anak ng state senator na si Albert Voto. Ang anak ni Albert ay tumakas matapos mamatay ang kanyang ina sa pamamagitan ng suicide, ilang taon na ang nakararaan. Ayaw ni Albert na masangkot ang mga pulis sa sitwasyon, dahil sa kanyang pampulitikang relasyon kay Governor Williams. Handang magbayad si Albert ng $50,000 para sa ligtas na pagbabalik ng kanyang anak. Kalaunan, nakipagkita si Joe kay Albert sa Union Club, upang talakayin kung ano ang alam niya tungkol sa sitwasyon. Ibinunyag ni Albert na ang kanyang anak na si Nina, ay malamang na nakakulong sa isang partikular na lokasyon na kilala sa human trafficking. Nagbigay si Joe ng address kung saan sila maaaring magkita kapag natapos na ang trabaho, at iginiit ni Albert na pahirapan ni Joe ang mga lalaking responsable sa pagdukot sa kanyang anak. Ginugol ni Joe ang maghapon sa paghahanda ng mga gamit, kabilang ang martilyo. Pagkatapos ay sinubaybayan ni Joe ang lokasyon ng child trafficking house kung saan nakakulong si Nina, upang maghanda para sa kanyang pagpasok. Tinambangan at tinanong niya ang isang lalaking labas-masok ng gusali, pinilit siyang ibunyag ang security door code, at mga detalye tungkol sa numero at mga posisyon ng mga bantay sa loob. Security, how many are there? 2. What's the code of the front door? 4392. Good boy. Pagdating sa loob, walang awa na pinatay ni Joe ang mga gwardya gamit ang kanyang martilyo. Napatay pa niya ang isang nakahubad na kliyente, bago tuluyang nahanap si Nina na nakahiga sa kama. Binuhat niya si Nina sa kanyang likuran, at dinala sa kanyang kotse at nagmaneho papunta sa itinalagang tagpuan. Habang naghihintay sa pagdating ni Albert, nagpasalamat si Nina kay Joe sa pagligtas sa kanya at hindi inasahan na hinalikan siya.
Hindi komportable si Joe at dahan-dahan na itinulak palayo si Nina, tiniyak na hindi niya kailangang gawin iyon. Habang lumilipas ang oras, napagtanto ni Joe na hindi darating si Albert. Dinala niya si Nina sa isang motel, umaasang magpakita ang kanyang ama. Gayunpaman, nakakita siya ng isang ulat ng balita sa TV, na nagsasabi na si Albert ay namatay sa pamamagitan ng suicide. Ilang sandali pa, biglang may kumatok sa pinto na isa sa mga tauhan ni Albert, ngunit bago pa siya makakilos ay binaril ang lalaki mula sa likuran ng dalawang tiwaling pulis. Ang isa sa kanila ay kinuha si Nina, habang ang isa ay nagtangkang patayin si Joe. Lumaban si Joe, at sa huli ay sinakala ang pulis hanggang sa mamatay. Nang wala na si Nina, umalis si Joe sa motel at agad sinubukan na tawagan si John, para malaman kung ano ang nangyayari. Dahil hindi siya nakakuha ng sagot, nagtungo si Joe sa bahay ni John, at nakitang wala itong laman. Sumakay sa kotse ni John, nagmaneho siya papunta sa kanyang opisina, at natuklasan na si John ay brutal na pinahirapan at pinatay sa kanyang mesa. Hinanap ni Joe ang contact card ni Angel, at sinubukan siyang tawagan, ngunit walang sumasagot. Samantala, pinatay na rin ng mga assassin si Angel at ang anak nitong si Moises. Sa takot sa pinakamasama na mangyayari, si Joe ay nagmamadaling umuwi at natagpuan ang kanyang ina na pinatay sa kanyang kama, habang ito ay natutulog. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Joe na ang mga pumatay sa kanyang ina, ay nasa loob pa rin at naghihintay sa kanya. Mabilis na nakuha ni Joe ang upper hand at binaril ang parehong lalaki. Ang isa sa kanila ay halos wala ng buhay, nagumagapang sa sahig sa matinding paghihirap. Binigyan siya ni Joe ng painkiller at humihingi ng mga sagot sa kanilang mga pagpatay. Tinanong niya kung sino sa kanila ang pumatay sa kanyang ina, at kung sila rin ang may pananagutan sa pagkamatay ni Albert. Ibinunyag ng naghihingalong hitman na gusto nang lumabas ni Albert sa pakikipag-alyansa kay Governor Williams, na partikular na nahuhumaling kay Nina, na tinutukoy siya bilang kanyang paborito. Habang buhay pa, nagsimulang kumanta ang hitman ng isang kanta sa radyo hawak ang kamay ni Joe, habang nakahiga silang dalawa sa sahig. Pagkatapos ay binalot ni Joe ng plastik ang katawan ng kanyang ina at dinala siya sa isang lawa. Sa sobrang kalungkutan, dahan-dahan niya itong inihiga sa tubig, bago pinunan ng mga bato ang kanyang mga bulsa at sinubukang lunurin ang sarili. Habang siya ay lumulubog ng mas malalim, nakita niya si Nina, dahilan upang bumalik siya sa realidad. Dahil sa pagkakaroon ng panibagong kahulugan sa kanyang layunin, lumangoy siya pabalik sa ibabaw na determinadong matapos ang kanyang sinimulan. Sa kanyang isip, pinagsama-sama ni Joe ang lahat. Sina Senator Albert at Governor Williams ay parehong sangkot sa isang child sex trafficking ring. Ibinente ni Albert si Nina kay Williams, sa pagtatangkang makuha ang kanyang pabor. Gayunpaman, unti-unti siyang kinain ng konsensya sa kanyang mga aksyon, at sa huli ay ito ang nagtulak sa kanya na magpakamatay. Determinado na matapos ang kanyang nasimulan, sinubaybayan ni Joe si Williams sa buong lungsod, hanggang sa matuklasan niya ang kanyang destinasyon, ang tahanan mismo ni Nina. Gamit ang kanyang martilyo, pumasok si Joe at pinatay ang mga gwardya, bago umakyat sa kwarto ni Nina. Gayunpaman, nang dumating siya ay nakita niyang patay na si Williams, na nahiwa ang kanyang lalamunan. Nabalot ng matinding emosyon, tinanggal ni Joe ang kanyang damit, at siya ay nag-hallucinate habang pababa ng hagdan. Una niyang nakita ang kanyang ina na nakaupo sa isang sofa na nakangiti sa kanya, pagkatapos ay nakita ang kanyang sarili bilang isang bata sa kusina. Sa wakas ay natagpuan niya si Nina na kalmadong kumakain na duguan ang mga kamay. Nakita din niya ang duguan na razor sa tabi ni Nina, na nagmungkahi na siya ang pumatay kay Williams. Nang maglaon, dinala ni Joe si Nina sa isang kainan para kumain. Habang nakaupo ang dalawa, nagtanong si Nina kung saan sila sunod na pupunta, ngunit hindi sumagot si Joe. Nang umalis si Nina para magbanyo, pagod na pagod si Joe at napanganga, nang makita na binaril niya ang sarili sa ulo. Walang nag-react sa paligid, na parang walang kabuluhan ang kanyang pagkamatay. Gayunpaman sa pagbalik ni Nina, ito ay nahayag na isang guni-guni lamang, dahil buhay pa rin si Joe na nakasalampak,
dahil napagod siya mula sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Tumingin sa kanya si Nina at sinabing umalis na sila, at pumayag naman si Joe. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.